Unang linggo ng 2024, matinding dagok sa mga komunista. Naglabas na ang Supreme Court ng panuntunan sa mga paghahain ng petisyon o aplikasyon kaugnay sa Anti-Terrorism Act of 2020. Sa ilalim ng inilabas na procedural rules, mag-i-issue ang Court of Appeals ng Preliminary Order of Prescription sa loob ng 72 oras mula nang maihain ang isang petisyon na naberipika na ng Justice Secretary. Magkakaroon din ng kapangyarihan ang Anti-Money Laundering Council na imbestigahan ang bank deposits ng inakusahan at ma-freeze ang kanilang assets at properties. Eric, ito yung, I think, this coming January 15, magiging final na. full implementation ng ating anti-terrorism law. Wow. Hindi ako nagkakamali. Ito ang kinakatakutan ng CPP, NPA, NDF. At yan ang sabi ng Korte Suprema. Yan. Happy Mula New sa Year. Supreme Court. Kaya, Happy New Year. Ayun ang Happy New Year. At pinupuri natin ang Supreme Court dahil napakahalaga nito. Ito yung hinihintay na ng taong bayan. Tama. Dahil at least dito ka, Eric, nagpapakita ng suporta ang Korte Suprema sa anti-terrorism law. Na ito yung magiging daan, hudyat na to ng kanilang pagkabagsak, ka Eric. Dahil nakapaloob din dito, ka Eric, kung hindi ako nagkakamali, kung hindi ka man ma-proscribe bilang isang terorista, pero pwede kang maipasok sa probational prescription. Oo. Na Pwede ito ang umabot ng power 3 years. Ng 3 years. Provisional prescription as a terrorist individual or a terrorist organization subject to final prescription of the organizations kung saan ka nagiging bahagi o nagiging kasapi. Good point yan, Brother Franco. Yes. Before kayo pasa kay Miss Ina, bagitin ko lang yung kahalagahan ng hinedline ni Brother Franco na lumabas ngayong kahapon at ngayon ay lumalaganap na mga balita that the Supreme Court already ordered the publication of the implementing rules on the application of petition and other remedies or application of other court procedures related to the full implementation of anti-terrorism law that shall end itong publication at ang requirements na ito by January 15 of this year, 2024. Ibig sabihin po, kinikilala ng Korte Suprema na ang pangangailangan sa pagpapatupad ng lubusan sa anti-terrorism law ay hindi dapat mahadlangan. Pangalawa, ang pagpapatupad nito ay dapat may mga batayan. Sa bahagi ng gobyerno, papaano niya gawin ng tama? Sinabi ng Supreme Court, ito yung mga sandigan ng rules of applying for petition or court remedial procedures or court petition related to the full implementation of anti-terrorism law. Ganon din po sa magiging mga agrabyado na partido as a process of due process or as a guarantee of due process, pwede kang pumunta rin sa korte. Brother Franco, Miss Ina, maganda yan na mapag-aralan natin with lawyers. Yes. Pero hindi ko pa alam kung pwede na mag-guest sila sa online natin, Miss Ina. I will ask pa. Let's say Sige. that I think nagpaabot na nga si Prosek na interesado siya Sige. na magkaroon tayo ng discussion dito. Anyway, una sa lahat, no, it's a really good news, no, for all of us dahil onting-onti na lang mga kababayan, no, nabanggit nga natin ka Eric, ang huling hibla ng CPP, NPA, NDF ay nandito sa kanilang urban operative. And with this, no, kung talagang full implemented ang anti-terrorism law, talagang malaking porsyento, no, malaking pag-asa natin na ngayong taon sana, no, lahat ng mga existing na mga cases na final natin against this urban operatives ng CPP, NPA, NDF ay talagang malagay na dyan sa preso at managot sa batas at ang hustisya ay makuha na po ng ating mga kababayan. At siyempre ka, Eric, gusto lang natin ipalam sa ating mga kababayan na isa sa idinidemand dito, kung di ako nagkakamali, sa exploratory talks ng CPP, NPA, NDF ay ang pagpapahold dito sa ating napakagandang anti-terrorism law. Bakit? Dahil sila ang numero unong tatamaan. Actually, yung posisyon nila, Frank, ranges from pagkatapos lumabas yung inihayag ng Philippine government envoy na pinamunuan ni Secretary Galvez ng OPAPRO, Office of the Presidential Advisor for Peace
Reconciliation and Unity at ng kanyang team, inilabas nila ang tinatawag na Joint Oslo Communique. Wala pang 24 oras, sumagot ang CPP operatives in the Netherlands na nagpapakilalang mga CPP na mga NDF panel led by the widow o yung balo ni Joe Masison na kasuporta ni Laila de Lima, si Juliet de Lima Sison. Sinabi niya at ng kanyang mga kasamahan sa CPP International Department, hindi makakapag-proceed ang makabuluhang pakikipag-usap sa kapayapaan sa gobyerno ng Pilipinas at sa pagitan ng NDF kung mananatiling ipinapatupad ang anti-terrorism law. Therefore, kailangan tanggalin yan o i-hold in abeyance ang pagpapatupad. So, paano mo gagawin yan? Magkakaroon ka ngayon ng deklarasyon from the President at ipapaalam mo yan sa Kongreso na pinapahold ito. Yun ang gusto nilang mangyari, Miss Ina. Pangalawa, kailangan tanggalin sila as designated terrorist organizations at mga terrorist individuals, mga kababayan, mga kasama. Well, in fact, ay magtitistigo pa ako. One of the witnesses ako sa involvement nitong ni Juliet de Lima Sison pertaining to the case of anti-terrorism financing. Brother Franco, this coming February 2024. Huwag ko nang banggitin ang lugar. So, mga kababayan, malinaw po na gusto nilang lusutan ang batas. Kaya itong una naming tatalakay ni Brother Franco at ni Miss Ina, sapagkat hindi nila napigilan after several 15 or 18 petitions kasama ang mga kaalyado at naging kaibigan nila ng mga civil libertarians at mga civil liberties and human rights lawyers at kasama nila na binuo yung mga movement to discarril o ipatigil ang anti-terrorism law. Hindi sila nagtagumpay sapagkat on June 2020 or July, nagsabi ang Supreme Court na ang anti-terrorism law by and large 98% ng kanyang nilalaman constitutionally valid. Walang problema at hindi bumabangga sa konstitusyon. May ilan lang na tinanggal na mga 2 or 3% component. By and large, naging successful po ang batas na ito na lumagpas at mapangibabawan yung sinasabi kong 18 at least na mga different petitions para ito'y harangin sa Supreme Court. Ngayon, dahil hindi nangyari, Miss Ina, ang ginawa nila ngayon, iikutan nila sa pamamagitan ng peace talks at sa pamamagitan ng exploratory ibang pamamaraan. Bakit? Sapagkat una silang tatamaan nito kung kaya ito rin ang ini-echo at pinapalaganap na posisyon ng mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF sa loob ng Kongreso. At naghahanap sila ng mga kakampi, Brother Frank, Miss Ina, para magkaroon ng suporta na ipatigil ang anti-terrorism law at huwag tuluyang ma-designate ang iba pang mga urban operatives and known CPP, NPA, NDF leaders in the guise na binubuksan nila sa exploratory talk for peace talks ang ating gobyerno at ang NDF daw. Kaya kailangan ipatigil muna ang mga ito. Sabi ni Ida, pumayag na ba ang Senado? Teka muna, nagpo-propose pa lang sila, di ba? Paano sila, later on, yung boto, pag People's Initiative kasi, aakyat pa rin yan sa Kongreso at sa Senado, pero affirmation na lang po. Check natin ulit. Ayun, tama ako. Okay, the other modes, ganyan. Okay, o see? Anong mangyayari pag People's Initiative? Nako, ito na, masaya ito. Sa People's Initiative, kailangan ng, wait lang natisod ako medyo nawala yung momentum ko tungkol dun sa sa volume. Ito, magkakaroon yan ng signature sheets muna. O paano yung People's Initiative? Para ang People's Initiative pwedeng mag-propose ng changes to the charter. So dito, it's supposed to be allegedly a People's Initiative. Pero ayon dun sa mga bubwit, ito po ay ini-initiate ng ilang mga kongresista. Particularly, syempre, may mga nagsasabi na nag-originate ito kay House Speaker. Hindi tayo sure dyan, pero ang nakikita natin dito ay pinipresenta ito bilang People's Initiative. Now, paano ginagawa ang People's Initiative?
Una, magkakaroon ng petition, mag-gather muna ng signatures. Tapos, after the signatures, isa-submit ito, i-verify siya, ko-consolidate at gagawin siyang petition, isa-submit itong petition dun sa COMELEC. Okay? And then the COMELEC will check the signature sheets and then i-consolidate yan. Tapos, mag-order, after ma-verify yung mga signatures, mag-order na ng public hearing. Dun sa public hearing, i-determine kung tama yung petition at kung kumpleto ang mga documents. Kung kumpleto ang mga documents na ito, magkakaroon ng referendum. Yan. Ano yung referendum or plebiscite ang tawag. After that, COMELEC po ang magbibilang dun sa plebiscite kung nanalo yung yes or nanalo yung no. Medyo mahirap ito Medyo madetalye yung People's Initiative. So, bakit mahalaga ito? Like I said, mas mabilis kasi hindi na magdedebate ang Senado. Sandali hinahanap ko yung law, People's Initiative Law, para meron tayong specifics dun sa kung ilan ang kailangan na boto. Sabi ni James, na mukhang totoo nga, madaming sinabi mo nung nakaraan na kahit holidays need natin magmanman. Kaya nga, di ba? Ayan, People's Initiative, RA 6755. Ay, mali. Hindi siya 6755. Ano siya? RA 6735. Sorry. Yun, 6735. Medyo may computation pa kasi ito. Now, RA 6735 says na ang People's Initiative maaaring gamitin para magbago ng Constitution. Okay? So, ano yung unang gagawin? Requirements to exercise the power of initiative referendum, at least 10% of the total number of registered voters of every legislative district is represent voters, of which every legislative district must have 3% of the registered votes na kailangan pumirma ng petition. So ulit, mag-uumpisa ito with a petition. Yung petition na yon ay signatures, kukuha ng signatures ng mga botante. Dapat 10% of the total registered voters. I understand na something like 90 million ang registered voters, so 10% of that ang kailangan na signatures. Tapos, in each legislative district, kailangan may at least 3%. So, doon po mag-uumpisa. Pag nag-gather yung signature sheets na yon, file yung petition with the COMELEC, attached yung mga documents, particularly the signature sheets, i-verify ito ng COMELEC. Ayun. I-verify ng COMELEC kung totoo yung mga signatures at galing nga sa mga botante ito. The petition should state the law na babaguhin at ano yung proposal, yung reasons for the proposal, na hindi ito exception, na pumapasok sa exceptions to the rules, tapos kasama yung signatures of the petitioners who must be registered voters. Once that happens, the COMELEC will take in the petition, titignan kung kumpleto yung petition, and then after that, isi-schedule na nila yung referendum. Okay? How are we doing so far? Naintindihan nyo kung ano nangyayari dito? This is a signature sheet. Umiikot na po ito sa ilang mga barangay. Okay? Huwag naman magtatanong ng will COMELEC be honest in the counting. Unang-una, pagka-gobyerno yan, the presumption is they're going to be conducting their duties with regularly, meaning legal. So yung at saka yung mga tanong na yan, will the COMELEC be honest? Do you really think that there's an answer to that? Okay, so ulit. So, itong signature sheet na ito, dun sa TikTok kasi nasa background itong signature sheet na itong nakikita ninyo dun sa screen na ito, umiikot na ito sa mga barangay. Pinalalabas na ito ay People's Initiative.
hindi tayo maliwanag kung sino ang nag-umpisa nitong People's Initiative na ito. Pero meron na po at obviously organized sila. May ilang mga signature sheets na umiikot sa mga barangay. And the next thing you know, tayo dito nako-cover ng media, makikita na lang natin andyan na sa COMELEC at sinasabi ng COMELEC, vine-verify na nila yung signature sheets at magkakaroon ng hearing on the petition, and shortly after that, siguro by mid-year next year, magre-referendum tayo para baguhin ang saligang batas.